Maliban sa pamimigay ng libreng bigas, isa rin sa programa ni Ate Sara Diskaya ay ang medical mission. Pamimigay ng wheelchair no, sa mga PWD at senior citizens. At libreng gupit, manicure, pedicure para sa lahat. Sa lahat po ng mga tumulong na mangyari po ang medical mission po na ito. Ikikwento ko lang po sa inyo na kung bakit napakahalaga at bakit importante at ang ginawa po namin labor advocacy po ni Ate Sara ay ang medical mission, sapagkat ang medical mission po nito ay dapat po namin, sapagkat tulad po namin nung kami po pagkasama ni Ate Sara, namatayan po ang kapatid na hindi ko po maipa-hospital dahil wala kami pera, hindi ko po mabigyan ng gamot sapagkat wala kami pabili ng gamot. Dahil noong mga panahon na yun, yung anak po namin, pinag-aamlang po namin at kapirasong gatas para pa-survive lang po yung pangpakain namin sa mga anak po namin ng mga time na yun. Kaya ngayon po, dama po namin at pakiramdam ng mga taong ang kailangan po nila ng mga medical attention sapagkat lang nasa po namin yun. Alam po namin yung kawalan. Dama po namin ang pagkatunay na wala ka pong bili ng gamot, parang gusto mong, wala ka pa hospital, parang gusto mong tumapit sa patalim. Pero kahit matalas na patalim, hindi wala kang mahawakan. Okay na sana kahit may patalim, hahawakan mo na rin. Pero yung walang patalim, wala kang mahawakan. Yun po ang pagkaramdam. Kaya kami po ni Ate Sara, ito po ang ginagawa namin medical mission na to. Kung sakali pong papalari si Ate Sara, ay magpapatuloy po ito lagi-lagi. Ito po ay papangalanan natin Super Medical Mission. Every Saturday po. At magpapatuloy natin. At syempre, hindi po kami si Ate Sara magiging masaya. Sapagkat ito po ay temporary lang. Hindi po pwedeng pang Sabado lang. Hindi po pwedeng pang every Saturday lang sa lahat ng kaso ng mga barangay. Kundi ang gawin po natin, magtatayo po tayo ng isang permanente solusyon. Magtatayo po tayo ng hospital na 11 story po dito po sa Pasig. Masusolusyonan po ang long term po na kailangan ng mga taga-Pasig na hospital. May iba nasabi, bakit naman kayo magtatayo pa ng isang pang hospital? May hospital tayo, pati din natin i-develop at pakantahin. Kailangan na po natin magdagdag ng bagong hospital at sapagkat dati po, nang itinayo po ang hospital ng mga yan, ay nasa 500,000 lang po ang populasyon natin. Pero ngayon po, dumoble po ang populasyon natin. Dumoble na rin po ang mga nagkakasakit. O so, ibig sabihin, kailangan po, nagdagan po natin ang hospital. At ang kasalukuyang hospital po natin, ang PCGH at saka yung Hope na yan, ay pagkagandahin pa po natin, papalawakin natin yung mga hindi na ma-maximize sa mga kwarto, yung mga ward na ayusin po natin, nire-renovate natin, para sa mas mapakinabangan pa. At lalagyan natin ng kompletong equipment. Dahil kung gusto po natin maging smart ang Pasig, dapat po, unahin po muna natin yung mga equipment ng ating mga hospital. Para sa ganun po, yung mga katulad po natin mga hirap sa buhay, pag pumunta po kayo sa mga hospital nyo, laboratory, mga ECG po, anong klase para laboratory pa, hindi na sasabihin ng mga doktor sa inyo na, magpa-laboratory kayo sa labas, may bayad po ang laboratory sa labas. So, kailangan, pag pumunta po kayo sa bawat hospital ninyo, hindi na po sasabihin ng bawat hospital na naka-ambulansya kayo. For example, may mga pagkakataan po na nag-donate po kami ng ambulansya sa bawat barangay. Puno ay anniversary yun nila. 23 years old silang kasal. Baka pwede natin walang pakarwa dahil 23 years old po kasal. Kamusta mo sa feeling, ma'am, na nakikilala po at nakakatuwa naman, at least kilala ko na associated ako sa bigas. Actually, there was parang isang tao kahapon na nasa office na, alam mo yun, na imbis na i-take mo negatively yung comment, may pumunta sa office na matanda, hindi daw siya nakakakuha ng hindi daw siya nakakakain. Pero ngayon dahil nagbigay kami ng libreng bigas, napapasok rin natin yung kahit pa paano yung konting needs ng tao. Kasi diba, ang staple food ng isang Pilipino is rice. Ang dami natin nagagawa sa rice. Hindi lang na isa sa akin. Pwede mo gawin lugaw. Madami pwedeng gawin sa rice. Kaya nakakatuwa naman na na-associate ako sa bigas. At saka ano po, yung rice po kasi, kaya ito ang isa sa mga ginamit namin pag ito. Ito po, parang tulong na po namin ito sa mga magsasaka po na tatanim ng mga palay. Dahil una po, yung tatay ko po ay magsasaka po sa Bicol. So,
sabi namin, tulungan natin yung mga magsasaka. Yung ibang mga pananim ng mga magsasaka na katulad ng tatay ko, kamote, saka kamuting kahoy. So, isa na kamote at kamuting kahoy, bigay namin. So, naisip namin yung tumatagal na hindi napapanik agad na nabubulok. Bigas po. Tulong pa po tayo sa mga magsasaka. Nakatulong din po tayo sa mga tagapasin na kailangan din ng mga bigas. Kaya, ang saya-saya. Para po natin natutulungan ang bawat nakikinabang. Nakikinabang yung mga magsasaka. Nakikinabang din po yung mga nabibigyan natin ng tagapasin. So ma'am, sir, speaking of bigas, ano po ba ito ng medical mission na iigot po sa bawat barangay ng Pasig? Yes, iikot kami ng bawat barangay kasi ang dami ng request for the free gas. O, di ba? Kahit sabihin nila, binasya ko na peg bigas. O, pero may nag-request. Bumaba kami para magbigay ng bigas. So, definitely, we will still be going around Pasig para magbigay ng bigas. Ma'am Sara, ang dami nagtatakang taga-Pasig sa Pamaskong Handog. Okay lang po ba paka-explain po yung Pamaskong 2025? Yung 20 Namin? Yung pamaskong handog po namin na 2025 kung sakali po palalo si Ate Sara ay para kompleto po ang pagkain sa bawat hapagkainan ng bawat taga-Pasig ay hindi lang po mga dilata o pa mga klaseng mga salinas noodles, etc. Sasamahan po natin ang pinakakuha ng bigas. Dahil si Ate Sara po, gustong-gusto po niya na nahihirapan kayo pero hindi sa problema kundi sa pinipit-pit yung pamaskong handog na bigas at mga dilata at mga kung anong pagklaseng mga uri ng mga pwede niyo pong pagsalusanuhan sa Pasko. House to house? Ang gagawin po namin dito ay house. Ang gagawin po namin sa bawat barangay po, pupunta po sila para sigurado po. Sa araw po na yon, sa linggo na yon, lahat po ng mga taga-Pasig, lahat ng taga-barangay na makukuha nila ng sabay-sabay. Kasi ngayon po, marami pong nagsasabi sa amin ngayon na, boss, yung pamaskong handog po ngayon na 2024, ngayon po, wala pa po yung pamaskong handog namin. Kasi binahay-bahay na. So dahil binahay-bahay, mga nagdadala siguro, baka yung matagpuan na bahay, baka na hinakot dito dalhin. So dito po, ang gawin po natin sa barangay nila, kukunin at lahat. Kami mismo ang magdidistribute. Opo, at kami po magdidistribute ang sitwasyon namin makakarating sa bawat pamilyang Pilipino. Okay, so, sige niyo pala. We're still sourcing for kids. We're waiting for kids na lumapit. So far, kasi ulit lang pala. We're still looking for 50 kids na pwede nating tulungan. Kasi yung 50 na itulong na natin sa yung pinigay natin na tulungan. Wala pang pumupunta sa office, pero di ba in-announce naman natin. So hopefully, may mga bata pa na Okay, maraming salamat po.